paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Dito sa ilog ngayon. Kailangan, Merl, para hindi matambak ang mga labahin namin sa bahay. Lalo pa nga at may inaapurang tahiin ng inay ko. Sumama ka mo yung pakiramdam mo kagabi. Oo. Kaya nga kagabi rin, pumunta ako sa doktor. Doon sa bayan, sa ospital sa bayan. Tapos uminom ako ng gamot. Kaya nawala rin yung sama ng pakiramdam ko pagising ko kaninang umaga. Sana nagpahinga ka muna sa inyo. Okay lang yun. Kaya ko namang maglaba. Ganun. Merl! Amor!
Hoy, ikaw pala, Loling. Nakakasabay ko na naman kayong magkaibigan sa paglalaba rito sa ilog. Maglalaba ka pa, Loling? Oo. Buntis ka na. Hindi ko pa naman kabuwanan. 6 na buwan pa lang itong pinagbubuntis ko. Kayang-kaya ko po maglaba. Uwe siya, sige. Dito ka na sa tabi namin ni Amor. Ay, hindi. Doon na lang ako sa banda roon, sa dati kong pwesto. Siya, bahala ka. Sige ha, naiwan ko na kayo. Okay. Merl, Amor, bakit para kang biglang natigilan nang dumating si Loling? At habol mo pa siyang tingin nang lumayo siya sa atin. hindi ko nga maintindihan ang sarili ko eh. Parang napakabango niya sa akin. Ha? Parang napakabango ng kanyang tiyan. Nato, Ikaw pala ang kumatok, Merl. Pasok ka. ay hindi na. May gusto lang akong matiyak, kaya naparito ako sa inyo. May problema ka ba? Wala. Bakit parang masyado ka seryoso? Nato, ano bang ginawa mo kay Amor kahapon dumalo siya sa birthday ko? Wala. Matapos kong asikasuhin ang ilang pinsa natin, nakita ko magkasalo na kayo ng kaibigan ko sa pagkain. Inasikaso ko si Amor nang iwan mo kami. Pinagsilbihan ko siya. Kinuha ko ng pagkain. Ano ang pinakain mo sa kanya? Mga handa mo. Ano nga ang inihalo mo sa pagkain ni Amor? Bakit ganyan tingin mo sa akin? Kanina nakasabay ko si Amor sa paglabas sa ilog. Ha? Naikwento niya sa akin na sumama ang pakiramdam niya kagabi. Hindi raw siya makakain. Natural lang na sumama ang pakiramdam ng isang tao paminsan-minsan. At biglang-bigla, naging mabango ang pang-amoy niya sa isang nagdadalang tao. Merl, Nato, sa ating magkakamag-anak, ikaw lang ang balita kong kampon ng dilim. Ikaw lang. Kaya malamang, may kinalaman ka sa biglang pagbabago ng kaibigan ko. May kinalaman sa kakaibang nangyari kay Amor ang gaya mo na isang aswang. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kaibigan, maaari ka bang makabala sandali? Ako si Rene, kapitan ng barangay sa lugar namin. Kilala ko kayo, Kapitan. Ano ba? Oo. Nakilala ko na kayo nung nanalo kayo sa halalan. Mga tanod ko yung kasama ko na nasa di kalayuan. Ayun sila. Okay lang naman sa akin na maabala niyo ako sa pamumutol ng panggatong dito sa Kaingin. Malapit na naman ako matapos sa ginagawa ko eh. Naparito kami sa boundary ng aming barangay dahil may hinahanap kami. Ano kung hinahanap niyo, Kapitan? Yung may kinalaman sa pagkamatay ng 2 naming kabarangay kamakailan lang. Na natagpuan ang mga bangkay na wakwak ang dibdib at nawawala ang mga laman loob sa katawan. At iniinalang biktima ng aswang. Nabalitaan ko rin yan, Kapitan. Baka matulungan mo kami ng mga tanod ko. Ano po bang may tutulong ko? Baka may kilala ka o nalalaman ka na maaaring may kagagawan sa nangyaring pagpatay sa aming barangay. Naku, wala ho, Kapitan. Kapag may nalaman ka o pinaghihinalaan na aswang, ipaalam mo kagad sa amin, ha? Maasahan niyo. Magtulungan tayo. Oo. Dapat na mapuksa kagad ang kampo ng dilim bago pa sa muling makapagsabog ng lagim. Ha? Akalaan mo ba naman nato? Sa dinami-dami ng tao sa barangay natin, sa akin pa lumapit at nagtanong si Kapitan
Kung may kilala raw akong isang aswang. Anong sagot mo sa barangay captain na yun? Sa kabilang barangay, o di? Hindi kung anong dapat kong isagot sa kanya. Wala akong kilala. Buti, natuto ka. Kung ipinahamak kita, wala na akong mukhang may harap sa'yo. Di naman ako pupunta dito sa inyo at makikipag-inuman pa. Kung sinabi ko yun, di ba? Kung ipinahamak mo naman ako, malamang mapahamak ka rin. Dahil magkauri lang tayo. Pareho tayong kampo ng dilim. Pero hindi tayo parehong nambibiktima sa barangay ni Amor. Ako yata ang pinag-iinalaan mong nagkakalat ng lagim sa barangay ni Amor. Bakit? May iba pa ba akong maaaring paghinalaan? Mga karibal mo kay Amor ang mga nagiging biktima. Ano naman ang malay natin? Kung meron ding kampo ng dilim doon sa mga karibal ko kay Amor. At silang nagkakalat ng lagim sa kabilang barangay. Nato, pati ba naman ako paglilihiman mo pa? Ang ginawa ko kay Amor ang aaminin ko sa'yo, Ode. Ha? Ginawa mo kay Amor? Ano? Nang dumalo siya sa birthday ni Merle at magkasalo kami sa pagkain, lingid sa kanya, may inihalo ako sa pagkain niya. Pinakain mo si Amor ng pagkain nating mga kampo ng dilim? Oo, para maging katulad natin siya. Nato. Sabi ko nga sa'yo, Odi, sisiguruhin kong magiging akin si Amor at walang ibang makikinabang sa kanya. At ngayong kauri na natin siya, malawang ako na magtagumpay sa puso niya. Dahil kami ni Amor ang magkabagay. Kami na parehong mga aswang. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Amoy. Nay. O bakit hindi ka pa natutulog? Hindi pa po ako inaantok eh. Malalim na ang gabi, nandito ka pa sa balkonahe. Parang napakalalim ng iniisip mo habang nakaupo ka at nakatanaw sa malayo. Oh. Bago ako lumapit napabuntong hininga ka pa ng malalim. Parang may mabigat kang problema. Ay, wala. Wala ho, Nay. Wala po akong problema. Tapos kaninang naghapunan tayo, napansin ko, may halos hindi mo naman ginalaw yung pagkain mo. Kanina po kasing hapon na naghatid kayo ng tahiin sa isa yung customer, nagmerienda po ako. Kaya medyo busog pa po ako na maghapunan tayo. Ah, ganun ba? Opo. O tara na, pumasok na tayo sa loob. Mauna na po kayo magpahinga, Nay. Mamaya lang po matutulog na rin ako. Ay, sige. Ako'y papasok na sa kwarto ko't inaantok na ako. Sige po, Nay. Pagpasok mo ng bahay, ha? Siguruhin mong nakasara at nakatrangka lahat ng pinto't bintana natin. Opo. Ay, hindi ko masabi kay Inay dahil ayoko mag-alala siya. Pero hindi ko magawang lamnan ng aking sikmura. Kahit anong pagkain ang subukan kong kainin, parang babaliktad ang aking sikmura. Hindi ko na yata matatagalan ang kakaibang nangyayari sa akin. Mamaya, kapag nakatulog na si Inay, aalis ako. Hindi na ako magpapaalam sa kanya. Dahil malamang, hindi niya ako papayagang umalis sa 10 oras ng gabi. Kailangan maghanap ako ng pagkain na maaari kong kainin. Hindi maaaring hindi ako kumain. Nagugutom ako. Gutom na ako.
Saka na ulit tayo mag-iinuman, Udi. Ha? Bakit? Tinablang ka na ba sa nainom natin? Di naman. May lakad lang ako ngayong gabi. Gusto mo, samahan kita sa lakad mo? Di na. Ayaw mong may makahati sa yung magiging biktima, ha? Di naman sa ganon. Mas komportable lang akong lumakad mag-isa para disimulado at hindi peligroso. Ikaw ang bahala. Mag-solo ka na rin sa lakad mo. Okay. Ingat lang tayo, Odi. Hinahanting na tayo ng mga barangay tanod. Delikado na sa gaya natin mga kampo ng dilim ang gumala sa dilim. Habang lumalalim ang gabi, lalong sumisidi ang uhaw at gutom ko. Hindi naman ako makainom at makakain ng mga inumin at pagkain dito sa bahay. Dahil baka bumaliktad na naman ang sikmura ko. Lalabas muna ako rito sa kwarto. Pumasok lang naman ako rito kanina para maramdaman ni inay na nagpapahinga na ako. At para makatulog na siya. Aalamin ko kung natutulog na si inay. Ayan. Tulog na si inay. Ngayong nahihimbing na siya, aalis muna ako. Maghahanap ako ng maiinom at makakain sa labas. Hindi ko alam kung anong gusto kong kainin. Pero dapat malamanan ng tiyan ko para maibsan ang nararamdaman kong masidhing uhaw at gutom. Naku, sa pagmamadali ko makalabas ng bahay, nakalimutan ko magsuot ng sapin sa paa. Wala akong tsinelas. Napatuntong ako sa lupa na nakapaa. Ano to? Ano tong nangyayari sa akin? Nang mapatuntong ako sa lupa, humahaba ang mga balahibo sa aking mga paa, ang mga kamay at mga braso ko. Nararamdaman ko, unti-unting nagbabago ang anyo ko. Nagbabago nga ang anyo ko. Nagiging isa akong malaking asong itim. Chiquit del Carmen of
Servisyong Teknikal nina Eric Lucero at Bob Buyan. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi